Binalingan na niya ang laptop. Now this thing used to have some problem. Tuwing isinasaksak ni Gabriel dito ang palm niya, nakokopya lahat, kahit hindi yun ang gusto niyang gawin. And he uses this thing every night, no matter how tired he is. May pagka-obsessive compulsive kasi yun. Napangiti siya nang maalala niya ang bagay na iyon. You find that endearing? I think it's stupid. You think the cups say sweet? Ganti niya rito. Nang hindi ito umimik ay sinimulan na niya ang pagtingin sa laptop. Naroon nga ang schedule nito para sa susunod na 6 na buwan. Kung sakali mang may madagdag doon, ay hindi na mahalaga. Ang kailangan lang nila ay malaman ang aktibidades nito, kung saan ito naroon, etc. She printed it. Habang hinihintay iyon, ay nag-ikot-ikot siya sa bahay. Pamilyar pa rin sa kanyang bawat bahagi niya. May mainit na bagay na humaplo sa puso niya, kasabay ng sakit. Nagtungo siya sa shurak ni Gabriel. Magulo iyon. Noon ay parating inaayos niya iyon sapagkat anumang pagsasabi niya rito ay parating hindi nito na paglalaanan ng atensyon ang shurak nito. Kaya kapag nagmamadali ito ay parating nagiinit ang ulo niya. Hindi mahanap kung nasaan ang sapatos na gustong isuot. That bitch doesn't even care about his shoes. Ano ba siyang klaseng babae? Burara talaga. Una nakakalat ang panty sa kung saan-saan. Pati pala sapatos ni Gabriel, hindi man lang magawang ayusin. Ano ba ang nagustuhan ni Oliver sa babaeng iyon? Hindi niya maunawaan kung ano ang nakita ng dalawang lalaki kay Ella. Hindi masasabing maganda ang babae. May hitsura, cute, mga ganoong description lang. Hindi ito pwedeng mag-artista. Iyon marahil ang dahilan kung bakit hanggang sa pagmamanage lamang ito ng mga talent gayong kung gugustuhin ito, ay mabilis itong makakapasok sa showbiz. Ang ama nito ay maimpluwensya pa rin at nagdederehe pa rin ng mga TV shows. May panahong naisip niya ang naging habol lamang ni Gabriel sa babae ay ang mas mabigyan ito ng break. Pero naisip niya ang isang malaking kalokohan iyon. Hindi na kailangan ni Gabriel ang manggamit para lamang sumikat ito. Sikat na ito. Higit sa lahat ay hindi ito ganun. Kung sa kanya ay hindi muna ito nanligaw hanggat hindi pa ito nagkakaroon ng sariling mga gigs, wala sa personalidad nito ang manggamit. Napalinga siya sa paligid nang may marinig siyang nagsalita. Tinig iyon ni Gabriel. Ganun na lamang ang panggigilalas niya. Nang makita ang screensaver ng laptop ay walang iba kundi sina Gabriel at Ella. Parang eksena yun sa pelikula. Malinaw na si Gabriel ang may hawak ng kamera at kinukunan ito sa Ella. Napalapit siya sa screen. You really want me to film us? Tanong ni Gabriel. Hindi ito kita. Dahil sa Ella na ang suot ay pantulog. Yes, wild ang baby ko. It hurt. He called her baby too. If you want, you could use this on me too, love. Itinaas ng babae ang poses. Gladly, baby. Static na ang sumunod na nakita nila at umulit na naman ang eksena. Parang nanunukso lang. Tulala siya. Maikli lamang ang clip. Mga 10 segundo lamang. Wala rin iyong ipinakitang malaporn pero sapat na para matulala siya. Nang tingnan niya si Oliver, ay tila natitigilan din ito habang nakatingin sa screen. Hinipo kaagad nito ang mousepad at nawala na ang imahe. Nakatigagal na rin siya. Tapos nang mag-print ang printer, si Oliver na ang kumuha ng papel at nagsara ng laptop. Let's go. Halos wala sa sarili. Nasumunod na lamang siya rito. Hanggang sa makasakay siya sa sasakyan nito, ay hindi siya nagsalita. Kahit sabihin pang alam niyang malaki ang ipinagbago ng kanyang nobyo, ay iba pa rin ang nakita niya. Naitanong niya sa sarili kung sa loob ng ilang talong relasyon nila ay nakilala nga ba talaga niya ito. Bakit ni minsan ito ay hindi nagsustyon sa kanya ng ganun? Ito ba ang kakulangan niya? Kulang ba siya sa init? Parang masakit tanggapin na iyon ang isa sa mga rason kung bakit tinabangan ito sa kanya. Sapagkat kung sinabi lamang nito ang mga gusto nito, ay open naman si Roen. Bakit naman hindi? Marahil ay maiilang siya kung isusuhestyon nitong kukunin siya ng video. Pero kung gano'n naman ang magpapakita ng malaswang eksena, ay papayag na rin siguro siya. Naunawaan niyang hindi kailanman naging ganun ka-open sa mga ganong bagay ang relasyon nila. Sure they would kiss and all, but she thought he was the man who wanted to converse his passion through sweet gestures. Hindi sa pamamarang may pagka-wild kahit kaunti. Bakit ganun ang mga nangyayari? Parang nanghina ang loob niya. Sa tingin mo ba, tama pa rin itong ginagawa natin? Of course, tila alam na kagad nito ang tinutunglok niya. All the more reason why we should keep them away from each other.
Nababago na ang personalidad ni Ella. Gabriel is bad influence. Siya ang nang-impluensya kay Gabriel. Shut up. It's true. Kitang-kita naman na siya ang nagsasuggest. That's because Gabriel tough hurt stuff. Why, you don't know him to shut up. You don't know Ella. But you're not shutting up about her. Tumahimik siya. Naiisip niyang hindi makakabuti kung mag-aangilan sila. Kailangan nilang magkasundo dahil mayroon silang iisang layunin. Negatibo lang ang dating ng mga sinasabi nito sa kanya at nauunawaan niyang maaaring ganun din ang panig nito. She realized maybe, in some way he was right. Nai-impluensyahan ni Gabriel si Ella, pero hindi natatapos doon ang lahat. Sapagkat nai-impluensyahan din si Ella ni Gabriel. Naitanong niya sa isip kung ano kaya ang opinyon ng pamilya ni Gabriel tungkol kay Ella. Paborito siya ng mga magulang nito. May pumalit na ba sa trono niya? Marahil, baka isang luka-luka na ang tingin sa kanya ng mga magulang nito dahil sa mga issue na inimbento ni Ella. Nang maaalala niya iyon, ay nag-init na naman ang ulo niya sa babae. Tumingin siya kay Oliver. Kunot na kunot ang noon nito. Parang mainit pa rin ang ulo. Hindi maaaring gano'n na lamang sila parati. Lalo silang magiging talunan kapag ganoon. Napabuntong hininga siya. Bago pa siya makapagsalita, ay nauna na ito. Look, we can't be in each other's neck all the time. I know. I understand that you're going through, and I wouldn't care what your plan after this. The only thing that's important is we endure each other until the end. Are you alright with that? Tumango siya. Hindi na siya umimik. Maya-maya ay naitanong niya rito ang laman ng isip niya. Siguro na ipakilala mo na si Ella sa inyo. Did your folks like her? Yes, why? Napanguntong hininga naman siya. Naisip ko lang. Kasi paborito ako ng mga magulang ni Gabriel. Nakuha na rin siguro na yun pagkatapos niyang palabasing luka-luka ako. You wouldn't know for sure. Dahil hanggang ngayon, gusto pa rin ako ng daddy ni Ella. Really, we could use that info. How? I don't know yet, but we will. Dito na lang ako. Doon niya ipinarada ang sasakyan niya. Well, make use of this. Itinaas niya ang memory card at ang mga papel na print. Ikaw na ang aasahan ko sa mga plano. Oo, kaya ka nagbabayad ng malis sa akin ay para dito. Isa pa dalawa lang ang gig ko ngayong kada linggo. I have all the time in the world. Sana sa susunod mas maganda ang plano mo. Hindi delikado. Hindi ko kayang ipangako sa yan. Whatever. Ngumiti siya. Baka panahon na para magkaroon sila ng trust. Handa siyang kimkimin ang mga saloobin niya kay Ella hanggat kaya niya alang-alang sa lalaking ito. Maybe Oliver wasn't that bad. Nagkataon lang siguro na bad mo ito parati dahil sa naganap. Baka maging magkaibigan sila. Iyon nga lang, kung sakali mang nasa piling na uli siya ni Gabriel, ay tiyak na magkakahiwalay uli sila. She had no intention of telling Gabriel all about that, of course. Truce, ngumiti ito. Truce, nagkamay sila para doon. Sakop ng kamay nito ang mga kamay niya. Mainit ang palad nito. Tumango ito. Sa susunod, huwag ka nang mang-iiwan ng sasakyan sa kung saan. Ihahatid na kita hanggang sa bahay mo. Gentleman, who? Just doing what's right. You take her. Call me up. I will. Bumaba na siya. Naisip niyang panibagong pag-asa ang pagbaba